Buenos dias, señoritas y señoritos. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte ukol sa issue ng Supreme Court case na pinailan sa laban sa kanya where the petitioners led by yung former spokesperson ni Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez at iba pang mga economic and legal personalities na where they asked the Supreme Court to declare the 125 million confidential funds ni Sara for the budget year 2022 as unconstitutional and for Vice President Sara Duterte to return the money. Ngayon, ipe-play natin yung statement ni Sara na which she immediately released after the case has been filed against her. And then we will also give additional updates doon sa kaso kasi marami sa inyo nabitin nung una natin ni-report ito last Wednesday, last Tuesday, habang in the middle of meeting si Vlogcaster. In fact, we have to stop the video immediately kasi dumating na nga yung kausap kong contractor. So pasensya na, negosyante mode si Vlogcaster dito kung saan meron tayong ginagawa commercial development na ang tawag ay East Zamboanga Business and Events Place, na magkakaroon siya ng mga commercial outlets at events place, yung pwede mag-hold ng mga birthdays, weddings and all that, pati may 4th floor coffee shop pla. So busy tayo dyan kasi pa-commercial, parang makuan ito, parang commercial complex. Kasi pasensya na kayo, yan talaga ang ang nature, yan talaga ang tunay na pagkatao ni Vlogcaster. I'm a businessman pretending to be a vlogger. Buti na lang pinagpasensyaan nyo ako kasi I think I'm better in business than in vlogging. Okay, let's for the interest of fairness, let's listen in kasi na-report na natin about the petitioners. Tingnan natin yung reaction ni VP Sara. Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong realidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tulong. Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod po namin tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usapin na ito. Ngayon naman, tutukan natin ang mahirap na tungkulin sa pagpapataas ng antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa at pagprotekta sa ating mga mag-aaral at mga kawani ng Department of Education mula sa lahat ng uri ng banta at pang-aabuso. Napakahalagang pagtuunan din natin ng pansin ang pagtugon ng mga mahalagang isyu ukol sa presyo ng mga bilihin na nakakaapekto sa ating mga mag-aaral at kanilang mga pamilya. Syukran. Very ironical, no? She's asking us to forget. She's wishing na ma-end na yung issue dahil napunta na dyan sa Supreme Court at meron naman na principle of sub judice dyan sa Supreme Court kung saan kung may issue na dyan, hindi na pwede pag-usapan. Pero binabiolate naman yan lahat ng tao. So, pinag-uusapan pa rin. So, wish lang niya na makalimutan na natin itong issue. Hindi natin makakalimutan ito. Lalo na kayo, mga Vlogcaster, please share this vlog. Huwag natin kalimutan ito. At tulad ng blinag natin earlier, mapupunta pa ito sa Senado. At di ba meron tayo earlier vlog na may siyam na senator na gumagapang to return back so madugo ito whether they will succeed dyan sa Senate. Pupunta pa ito sa
bicameral conference committee kung saan magmi-meeting ulit yung representante ng Kongreso at Senado at doon nila i-hammer out yung final version. So this issue will only become more exciting and will only be more discussed even more sa public sphere. Kaya I still hold on and remind Sara of my earlier advice. I-let go nyo na yan. You cannot afford to get this negative publicity. Hanggang hindi tumitigil yung discussion nito, tuloy-tuloy ng pagbagsak yung ratings nyo. Tuloy-tuloy na magiging lumalabas na parang, you're very greedy. Kasi ironical nga na sinasabi nyo ngayon, okay, let's forget all about these confidential funds. Nandyan na siya sa Supreme Court. Let's concentrate on improving the lives of the students, lalo na yung financial hardship ng mga tao, ng mga parents, ng mga mag-aaral. Pero yun nga that's the point why you are being hailed or being charged sa Supreme Court relative to your 650 million pork barrel funds. Alam nyo na nahihirapan mga estudyante pero kinukuha nyo pa yung 150 million sa budget ng DepEd para i-convert to confidential funds para ilagay sa mga ano-ano man ginagawa nyo for electioneering purposes. Kasi let's not go around the bush. Klaro naman, unless hindi nyo naman sinasabi na binubulsa nyo. So, clearly, you're using it for your 10 satellite offices para to do advance electioneering. Kaya nabisto ito ni Speaker Romualdez na gusto rin tumakbo bilang presidente. Kaya tinatanggal na kayo nito kasi siyempre naman, in 6 years na ginagawa nyo ito, ang dami ng mga mahirap na tao na magkaroon ng utang na loob sa inyo at panalo na kayo. So unfair naman sa ibang mga kandidato, lalo na kung matino. Hindi si Romualdez, kundi we are looking at other candidates na better than Sara, better than and more honest and competent and public servant leader, which Sara is not and which Romualdez is not. So sana susulpot yan at lumakas yan sa 2028 presidential election. So yun, for now, we find it ironical na sinasabi nyo, let's move on, let's think about the high prices, kaya nga tatanggalan ka ng 500 million from the office of the Vice President at 650 million sa DepEd dahil hindi nyo nga kailangan yan. Hindi nyo nga kailangan ng 2.4 billion budget. Si VP Leni Robredo 700 up to her last year 900 million. Kaya naman tulungan ng tao at kaya naman mag-function ang office of the Vice President. So ito dapat bitawan nyo na talaga yan kasi the issue will even inflame even more at magagalit na sa inyo yung tao. Tulad ng sinabi nyo, sige, let's think about the students. You think about the students, why are you taking the budget away from the students? 150 million, maraming estudyante mapapakain yan sa DepEd. Lalo na yung 500 million sa Office of the Vice President. So going back doon sa final na kaso kasi hindi natin na-discuss gaano kahapon. So tama naman ito yung final nila Cielo Magno, yung finance officer na tinanggal dyan sa Department of Finance for opposing the price ceiling. Kasi yun nga, sinasabi nila wala talagang power ang Office of the President to create a budget. A power that is delegated by the Constitution and pertinent laws to Congress. So illegal yung pagbigay. Pwede pa nga later on kasuhan dito si Marcos ng 125 million kay Sara for the year 2022. Sabi nga, tulad na sinabi na natin noon, sabi na ng mga petitioners na usurpation of legislative power itong ginawa nila to create a new fund because for Sara, because such item hindi naman appropriate ng Congress when they deliberated on the 2022 budget during the Duterte administration in 2021. So
Sabi nga ng uh, uh, mga petitioners, hindi sila nag-agree yung sinasabi ng Malacanang na under Special Provision number 1, pwede sila mag-approve the releases to cover funding requirements of new or urgent activities or projects that need to be implemented or paid. Pero sabi naman ng petitioners, hindi ito pagbibigay permission sa Malacanang to act in behalf of Congress to create budget. Sabi nga ng mga petitioners, and I quote, the appropriation by the executive fiat in clear violation of the legislative intent does not fall under the delegated legislative power under Special Provision number 1 of the Contingent Fund in the General Appropriations Act. So, binigyan lang ng power to appropriate. Kung merong bagong pangangailangan, ilagay itong budget ng Malacanang dito sa item na ito, pero hindi to create another new item. Kumbaga, kung meron ng existing item at naubusan yung pera para doon, dadagdagan lang ng Malacanang. Pero kung hindi na create ng Congress yung budget, hindi pwede mag-create ng Malacanang yung item na yun. And in that case, hindi pa naman natin alam in 2021 kung that time ang balita pa si Sara Duterte will run for president. So, non-existent pa yung confidential funds for her. Pero President Marcos created it just for Sara. Now, which is a function delegated to Congress ng talaga by the Constitution. So, yun, sana klaro yun. And we will be covering up this issue sa Supreme Court and also most especially sa Congress. So please share this vlog to friends and relatives so they know what is the news behind the news. And don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armand YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.